Magandang araw mga kapolitika, panibagong araw, panibagong pagkakataon na gumawa ng kabutihan mga kapolitika. Boy. Matutunghayan natin ang iba't ibang headlines sa iba't ibang mga mainstream media channels na sinusubaybayan natin sa online, lalo-lalo na dito sa YouTube. Mga kapolitika, nakakagimbal ang mga ulat sa mga pangunahing mainstream media na mga programa sa telebisyon. Ang nangyari sa atin ngayon sa Zamboanga, ako mga politika, nakakakilabot, nakakahindig. Pero bago tayo tumunghay sa mga balita, ay talakayin muna natin ng maikling panahon. Yung association sa mga pangyayari dyan, no, na nangyaring insidente ng pambaril ng isang junior high school student. Abay mga politika, ito pala ay nang may mga naunang mga pag-aaral at mga balita at ulat na marahil ito ay impluensya na tinatawag na extremist network sa mga online predators na kung saan ang binibiktima nila ay yung mga minor. So ang phenomenon na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at iba't ibang lugar sa buong mundo na madalas mangyari sa pampublikong lugar, lalong-lalo na dahil ang mga kabataan ay pumapasok sa paaralan. Ito ay nangyayari kadalasan sa loob ng paaralan. Ito yung phenomenon na kung tawagin ay Violence as a Service or VAAS. So, mayroong mga network na kung tawagin ay 764 network, di ba? Yung No Lives Matter net at saka yung True Crimes Community. Ito ay nag-ooperate sa mga chatbox sa online, sa mga online games na yan, na kung saan ay doon nagbibigay sila ng mga misyon mula sa hindi masyadong mahirap papunta sa pinakamahirap, yun na yung violence o pagpatay. Sa simpleng pagsuway sa magulang bilang bata ay para maano sila, ma-elevate sila siguro, yun yung mga narinig natin para ma-promote yung kanilang account or yung kanilang level sa isang laro katulad ng Roblox at saka yung Warbox na ina-associate naman sa pangyayari doon sa Tacloban City sa San Jose National High School. Ang Gorbox naman, ito ay ang R18 rated physics-based sandbox game na heavily centered around brutal combat and explicit destruction. Yun na nga, yung mga violent games na yan. Nandyan din yung iba't ibang platforms katulad ng Minecraft, Fortnite, Call of Duty, and Free Fire, di ba? Yung mga nagpapataya ng mga avatar character sa mga nakikitang laro natin sa computer at saka sa mobile gadgets ng mga kabataan ngayon. So, narito yung paano nangyayari o nagaganap yung mga mission na yan. So, una, yung tinatawag na debate, no? Yung groomers build relationship with children. Ito yung mga nandun sa chat na ikipag-ugnayan sila sa mga bata. Mapagkipag-talastasan sa online chat, no? Sa public gaming servers na ino-offer sila, nag-offer sa kanila ng attention, yung mga kabataan, ino-offeran sila ng attention, nagkakaroon ng game items or sense of belonging. Parang pinibigyan ng importansya yung mga minor. So alam naman natin na ang mga minor, mga ano pa yung isip niyan, madali pang makurap. Yung meron tayong tinatawag na migration to encrypted apps. Once a connection is made, the conversation is deliberately moved away from the game's moderated chat to private encrypted apps. So meron silang mga encrypted apps, nandyan yung Discord, Telegram, Snapchat. So dyan nakakapag-communicate talaga sila sa mga ganong app, no? App naman yun. Sa mobile phone, meron mga ganito na Snapchat, Telegram at Discord. At yung pangatlong susunod na pangyayari dyan is may kakaroon ng escalation. So, the syndicate issues gradual mission or challenges. Yun na nga yung sinasabi natin kanina. It starts small. Sharing violent names or digital sabotage, diba? Moves to self-harm, pwedeng pananakit sa sarili or extortion,
yung panghihikil, panghihingi ng pera, online money, di ba? And culminates in a final mission to execute a real-world mass casualty. Yun na, yung sa totoong buhay na napapatay ka na. Aba, mga politika, ako nakakalungkot ito, mga kapolitika. Hindi natin, ito nga yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla na talagang grabe na daw. No? Kaya gusto niyang magkaroon ng pagbababa yata sa criminal liability mula sa 15 years old pababa. 15 years old pataas. Maybe gusto niyang gawing 10 years old. No? Kasi there are countries like Japan na parang 7 years old ay criminally liable na yung mga bata. Kaya doon sa kanilang bansa, I don't know if, nako mga politika ha, you, you just at least have your own research na lang. Siguro yung Japan, i-research nyo kasi napakabait ng mga bata doon, napakamagalang. Kaya naman, ganun sila kasi meron na silang liability sa edad pa lamang na 7. Ibig sabihin, yung mga bata doon ay aware, no? They are aware. So, they strive to become good persons. O hindi sila targeted ng mga online na sindikato kasi well monitored yung kanilang galaw ng kanilang mga magulang. Ako mga pwede bago tayo mababa. Abay, totoo yan. Ako naman mga pangyayaring ito ay talagang nakakabahala. So, tungayan muna natin ang balita ito ang balita ng UNTV. Kailangan mga politika. Nako. Wawala tayo mga politika. Aboy, asan na ba yun? Nandito, ayun. And also, sinipid din natin yung scene of incident. Nang humupa ang tensyon, agad namang inilikas ng pamunuan ng eskwelahan ang mga estudyante. Kinansila na rin ang lahat ng klase sa lahat ng Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inaalam na ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. 2 ang nasawi sa nasabing insidente. Ito ang balita ni UNTV News. Sa balita na yan, 2 yung nasawi. Pero may mga nagsasabi na 3 kasi pati yata yung namaril ay nasawi din. Hindi natin alam kung binaril siya ng mga rumisponde, di ba? Ako, mga politika, hindi natin sigurado yan. So, matutungayan natin yan sa mga susunod na pahayag ng ating mga nakahandang mga video. And Rescue Responder Leslie Widen. Pinatungkol po namin sabihin, nagkaroon po ng isang insidente dito sa aming paaralan sa campus ng David Zamboanga University Junior High School building sa mga barangay Umaga. Ngayong umaga po na. sunod-sunod na putok ng barilang gumulat ang mga mag-aral sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Halos kasi simula pa lang ng klase, pasado alas 7, nang biglang namaril ang isang estudyante. Base sa paunang investigasyon, isang junior high school student na may dalang high-powered firearm at isang .45 caliber ang suspect. Ibig sabihin, mga kapolitika, high-powered firearm, mahaba yan, no? M16 at saka caliber 45. Saan naman kaya nila kuha yung baril na yan? Siguro, hindi natin alam kasi ang mga humahawak ng baril is the authority, no? Comes from families na may trabaho, siguro yung isang miyembro ng pamilya na isang pulis, yung halimbawa yung ama, yung ina na pulis or kahit ano na may baril. Hindi rin natin alam na kung mga politika. Ako, abay, hindi natin ito masasabi na ngayon lang nangyari kasi ganun din yung nangyari sa Tacloban City, yung nangyari sa San Jose National High School kung saan ito ay nakapamaril dahil na rin ng baril ay gamit galing sa yun nga, yung may-ari ay isang nanunungkulan sa pamahalaan, isang pulis at saka yung isang baril yata ng isa ay
yung sa gwardya yata. Nako ha, mga politika. Nako mga politika. Tunghayan muna natin to kung ano yung detalye ng balitang ito. Dalawa ang kumpirmadong nasawi ng bala sa lalim. Ayon sa pulisya, agad na nakaresponde ang kanilang mga tauhan na nakatalaga sa lugar. Hindi nagtagal, dumating din ang karagdagang puwersa mula sa mobile forces at iba pang police stations. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante. And also, sinecure din natin yung scene of incident. Nang humupa ang tensyon, agad namang inilikas ng pamunuan ng eskwelahan ang mga estudyante. Kinansila na rin ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa buong universidad hanggang bukas para sa kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mga magulang at staff. This is WPS Office. Documents, spreadsheets, presentations, and PDF tools. Ang pangunahing kagustuhan po namin at that time was to make sure that all our students who are at main building, this campus of junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students, to properly evaluate. Labis na ikinabahala ng Department of Education ang nangyari. Nakikisimpatya rin ang kagawaran ng paaralan at tiniyak ang tulong sa mga apektadong mag-aaral, kanilang pamilya. Ito yung kagandahan mga politika sa UNTV kasi hindi sila agad-agad naglalagay ng konklusyon kung hindi sa verified na balita. Kasi inaalam pa nga daw yung buntibo ng pamamaril ng bata. Pero sa iba parang narinig natin na isang motibo ay parang may dahilang away na sa mag-aaral. Ako mga politika. Hindi natin sigurado yun kasi dito sa UNTV hindi pa nila nakukumpirma kung ano talaga kasi syempre kung magbabalita sila galing na mismo sa mga pulis yung report. Pero sa sinasabi nila dito hindi inaalam, patuloy pa rin inaalam hanggang sa ngayon mga kapolitika ang mga pangyayari kung bakit ay nagkaroon ng ganong insidente. At school personnel. Nakikipag-ugnay na rin ang DepEd sa kanilang mental health partners upang magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Umapila rin ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong detalye, mga sensitibong video at larawan ng insidente. Sisilipin naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang gaming history ng junior high school student. We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGs and maybe even the parents to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril ng batang suspect. I-review pa namin lahat ng mga CCTV, mga statement para mabigay namin sa inyo yung saktong kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente. Ang mga detalye ko ay patuloy pa namin kung Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais maimbestigahan ng Kamara ang tumitinding insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga kongresista sa panibagong insidente ng school shooting na nangyari ngayong araw sa Zamboanga City. Ito ang balita ni Rosalicos. Nakakabahala talaga. Nako mga politika magandang reaksyon ng ating mga mababatas at sana naman ay magawa nila ng akma na solusyon sa pamagitan ng mga gagawin nilang priority bills. Ang ginawa kasi dyan ng DepEd ay nagkaroon sila ng utos ng paaralan mismo ay maghigpit at ito ay kailangang pagtulungan ng mga tao sa loob ng komunidad ng paaralan. Kaya tutulong ngayon ang mga guro. So madadagdagan na naman ang trabaho ng guro kasi kailangan yan. Kung araw-araw mo i-check yung mga gamit ng mga kabataan, mga bag,
So, napakaano yan, napakabigat na trabaho yan, lalong-lalo na sa mga malalaking paaralan. May mga paaralan na large yung kanilang kategorya sa tinatawag na population, no, sa number of students na nag-aaral. At hindi kakayanin ng mga nakatalagang mga school guard. Kaya ang mangyayari dyan ay para hindi maantala yung pagpasok ng mga bata doon sa gate ng school premises, kailangang magtulong-tulong pati yung mga guro. Kaya nakakabahala ito kung walang akmang batas. So maganda na napansin ito at nagbigay ng mga reaksyon ng ating mga mambabatas para siguro maisali nila ito sa kanilang mga priority bill sa taong ito. Na sa ganoon ay kung sakasakali magkaroon ng mga ganitong insidente ay magkaroon ng pananagutan. No? Siguro ang isa sa maaaring maging hakbang dyan ay tukuyin din yung pananagutan ng mga guardians ng mga bata na ito kasi hindi basta-basta yung pagkakaroon ng baril. Bakit nagkaroon ng access sa baril ng mga estudyante? Nakalusot pa ito sa paaralan na kung tutusin ay mahigpit nga daw yung tinatawag na seguridad or security sa isang pribadong paaralan kasi yung Ateneo de Davao yata is a private school. Naku mga politika, hindi natin nasigurado yan. Kaya nako mga politika, at pagpatuloy natin pakinggan ng mga balita para magkaroon po tayo ng eksakto at detalyadong impormasyon. No? Na humantong na tayo na meron talagang violence sa ating mga eskwelahan. So, sana ay maimbestigahan ito at mabigyan ng kaukulang solusyon, no? As part of the investigation ay justice din doon sa mga nabiktima. Ikinababahala ng ilang kongresista ang panibagong insidente ng karahasan sa paaralan. Kasunod ito ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 estudyante ang nasawi, kabilang na ang shooter. Panawagan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino magsagawa ng investigasyon sa mga tumitinding karahasan sa mga paaralan. Anya, hindi dapat nakokompromiso dahil sa pagbabawas ng pondo ang buhay ng mga kabataan. Dapat tugunan sa lalong madaling panahon ang pagkakaroon ng sapat na guidance counselors, nurses at support personnel sa bawat paaralan. Refleksyon ng patuloy na Na-appreciate na natin yung mga grupo, mga progresibo na mga organisasyon at ang mga kumakatawan dito na katulad ng ACT Teachers Party List at saka yung mga kumakatawan sa kanila katulad ni Representative Antonio Tino. Kasi ang hakbang na ginagawa nila ay para mapubuti ang serbisyo ng ating paaralan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng serbisyo din na natatanggap ng mga guro at sa gayon ay magkaroon ng agarang tugon sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral kasi ang una at hands-on na gumagawa ng mga pagbibigay ng mga paunang tulong sa ating mga mag-aaral ay ang ating mga kaguruan. So mga politika, napakahalaga na atin itong bigyan ng pansin kasi ang kabataan ay sinasabi natin na pag-asa ng bayan. Sila yung papalit sa susunod na mga workforce ng ating bansa. So, yung mga katagayan na kabataan ng pag-asa ng bayan ay mga katagayan na sinabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya kailangan tayo ay maging maagap sa solusyon. No? So may mga nagsasabi na mga analyst, political analyst na sa ibang bansa ay talagang maging problema din ito, lalong-lalo na sa mga industrialized na mga bansa, yung mga progressive states, mga mayamang mga bansa. Katulad ng Amerika na meron din mga ganitong karahasan at insidente sa loob ng paaralan, yung mga mass shooting
na tinatawag. Ang ganitong pangyayari ay tinatawag natin na parang reflection sa nagaganap dati sa Amerika. Ngunit natugunan nila yata yan dahil sa kanilang pagbibigay ng pondo, secured yata yung kanilang mga silid-aralan doon. Hindi basta-basta makakapasok yung mga bala kasi bulletproof. At saka sa loob ng paaralan ay pwede nilang i-access yung lock, no? Nakasystem yata yung mga kwarto doon. Kaya hindi na magkakaroon ng tinatawag na danger kung hindi ma-access ng perpetrator o yung may hawak ng baril yung mga lugar na pwede niyang puntahan para barilin. Ako, mga politika, ano lang natin yun, opinion lang natin yun. Siyempre, hindi yun talaga yung eksakto na those are just possibilities, mga politika. Pabayaan sa sistema ng edukasyon ang pinapakita sa trahedya sa paaralan sa Zamboanga City. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, kailangan pang paigtingin ang kapasidad ng Department of Education o DepEd. Isa rin itong wake-up call, no? Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. We need probably to beef up security. Yun yung sinasabi natin, mga kapolitika. Ang batas ay nagagawa yon kung may pondo. So kung gagawa ka ng batas na ganito, so asan yung pondo dyan? Ako, mga kapolitika, sana naman yung pondo ay magamit sa tama sa taong ito at sa susunod na taon na binabudgetan pa lamang ngayon. At isali sana ito sa mga priority na bibigyan ng pondo, lalong-lalo na yung kagawaran ng edukasyon, sapagkat ito ang namamahala at nagpapahusay sa susunod na mga leader ng ating bansa. Ito na nga yung mga kabataan. At sayang kung ganito ang mangyayari na sila ay mamamatay sa murang edad dahil lamang sa mga ganitong uri ng karahasan na nangyayari sa ating mga paaralan, yung mass shootout. May mga nagsasabi na ito ay pinapauso daw at gumagaya-gaya tayo. Well, ano yan? Mga politika, pag pinapauso man yan, masamang pagpapauso yan, at saka ibig sabihin, yung sindikato na yan, yung online syndicate na yan, ay nagtatagumpay. So, ang posibleng gawin ng pamahalaan ay gumawa ng batas na makakalimita o magkakaroon ng precautionary measures or even to destroy this kind of activities, no? Yung criminal activities na ganito. Nako, mga politika, tingnan muna natin to. In our public schools, dahil nakakabahala na talaga ito. Punto naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, malaki ang epekto ng digital media sa mga kabataan, maging ng mga halimbawang nakikita sa mga namumuno ng bansa. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng. Actually, ang mga kabataan, hindi na natin yan minsan mapipigilan na humawak ng cellphone. Kaya lang, siguro bago natin bigyan ng cellphone ng ating mga kabataan, ipaalala na sana ng mga magulang na ang cellphone ay para sa pagre-research, para sa pag-aaral, at hindi pwede sa paglalaro ng mga mobile games. So, yun sana yung gawing batas, ipagbawal yung mga mobile games, totally na ipagbawal yung mobile games sa mga bata. Kasi tawag dito, nakaka-divide yan ang kanilang attention sa pag-aaral. Anong gagawin nila? Mag-aaral pa sila? Mag-TikTok pa sila? Magaganito pa sila? So there should be a parameters, there should be a limitation for everything that our children, our youngsters, our young people, our students na sa paggamit ng mga ganitong klase na gadgets. Dapat ay ginagamit ito sa mabuti at hindi sa mga ganitong uri ng pag-aaksaya lamang ng panahon. So, reward yan yung kasiyahan na nakukuha sa paglalaro sa mga online games. Reward yan, psychological, hindi tayo, para
Parang, ano natin ito, observation natin ito bilang isang commentator, isang political commentator na maaaring makasama ito na mga mobile games. At ito nga nangyayari, may mga pag-aaral na ginagawa na yata dito. So, siguro, magkaroon ng ganong uri ng batas na dapat ang mga magulang ay subaybayan yung kanilang mga anak. No? Lalong-lalo na kung ang mga anak naman nila ay nasa poder nila, so sila yung mananagot kapag nagkaroon ng mga insidente na kung saan ang mga bata ay pinababayaan lamang na naglalaro ng mga mobile games. Ako, mga politika, posible yun. Kasi ang batas, nagkakaroon niya ng tinatawag na amendments or total repeal or paggawa ng panibagong batas, creation of a new law base sa issue na nangyayari sa lipunan, a trending issue just like this one, kasi trending issue na ito kasi talagang halos sunod-sunod ang mga nangyayaring ganitong insidente sa ating mga paaralan. Mga kapaliga, medyo mabilis tayo dito, ano? Siguro ay meron tayong hinahabol na oras. So, tingnan natin, Ating bansa. Ayon naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, House Committee on Public Order and Safety Chairperson, dapat magpatupad agad ang Philippine National Police ng Firearms Safety and Compliance Drive sa lahat ng licensed gun owners na may kasamang school-age children. Anya, ito ay upang matiyak na rehistrado, ligtas ang pagtatabi ng kanilang mga pag-aaring baril at inaccessible sa mga menor de edad. Panawagan naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa Kongreso at Marcos Administration, isabatas na ang Child Safety Against Gun Violence Act upang mas maprotektahan ang mga kabataan sa ganitong trahedya. Digital Safety of Minors Act naman ang panawagang maipasa ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez sa mga kapwa mambabatas para matiyak na nakadisenyo ang digital platform sa pamantayang naaayon sa pangangailangan at kaligtasan ng mga kabataan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. yun yung gusto natin marinig, ano? Sana at yung mga batas na gano'n ay sa lalong madaling panahon ay maipasa kaagad. Hindi na dapat yun ay pinapatagal pa kasi napakahalaga na bigyan natin ng maayos na learning environment ang ating mga anak, ang mga nag-aaral na mga anak natin upang sila ay masiguro natin yung kanilang kaligtasan sa lugar na kung saan sila ay nananatili habang sila ay nag-aaral. Ako, mga politika, Publiko ang aming pinahahalagahan. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kanina. Ayon sa Pangulo, dapat matukoy kung ano ang mga nararapat gawin upang hindi nadanasin ng iba pa ang Well, ito maganda naman ang sinasabi ng ating Pangulo. Taliwas naman ito sa kasi nasabi ng iba. Pero hindi ko rin masisi yung iba, di ba, na nagagalit sa ating presidente sa mga kapalpakan daw na nagaganap. At saka, siyempre may dumidepensa na wag daw sisihin ng ating Pangulo sa pagbaha. Ako, mga politika, parang pagdating sa ating mahal na Pangulo kay President BBM, parang nagiging trending din, ano? Kasi marami yung nagagalit. Bakit kaya sila nagagalit? Pero siguro, ano yun, sabi pa nga natin, hindi natin sila masisi. Nako, mga politika, kasi nga naman ay hindi naman ngayong pandemic pero parang napakahirap ng panahon. Nako. ganitong pangyayari.
Makikipagtulungan din anya sila sa mga paaralan at komunidad upang patatagin ang mga hakbang na puprotekta sa mga mag-aaral, gayon din upang tiyaking makapagpapatuloy sila sa kanilang pag-aaral ng walang takot. Kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC na issue mula sa ahensya ang baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yun yung sinasabi natin mga kapolitika. So, sabi natin kanina, ito ay pagmamayari ng siyempre nanunungkulan. So, ito issue nga, yung baril, naka-issue siya. Ibig sabihin, service firearm yan ng isang otoridad, no? Katulad ng pulis o kung sino pa man na may service firearm na ini-issue ng ating pamahalaan. So, negligence, baka isa yan sa tingnan na side kung bakit nangyayari mga ganitong insidente. So, mga politika, hindi natin alam kung may mga pananagutan dyan, yung may mga may-ari talaga ng baril. Kasi it should be secured, hindi dapat yun na-access ng ibang tao. Sila lang dapat yung nakakahawak. Diba? So, sabi nga sa military, parang naalala ko noon, ay parang asawa mo yung baril. Hindi mo dapat inihiwalay sa'yo yan. So, maybe pwede mo siyang itago sa safe na lugar na hindi makukuha o ma-access ng ibang tao. Ako, mga politika, University kaninang umaga. Ayon kay BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group, Nolasco Bataan, tauhan nila ang tatay ng shooter na siyang hepe ng Customs Police sa Port of Zamboanga. Kaya naman pala may high-powered firearm yung mahaba kasi hepe pala ng customs, no? Mga politika. Kaya hindi natin ano ba yung dito. Nako ha, mga politika. Ha. Tingnan natin. Yung baril na nagamit ay kino-confirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per verification certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP. Ayon pa sa opisyal, personal na pag-aari ng tatay ng bata ang isa pa sa mga baril na dala nito. Kaugnay nito, inalis na sa pwesto ang tatay ng shooter habang sumasailalim sa administrative investigation. Nais kasing matukoy ng BOC kung paano napunta sa kamay ng anak nito ang kanyang service firearm. Okay, so yun na nga yung sinasabi. May pananagutan talaga dyan yung may-ari ng service firearm na yan. Kasi ano yan parang sagrado yan sa part ng mga binibigyan ng service firearm. Hindi yan basta-basta dapat na-access ng kahit sino man, kahit ng anak, kahit ng kapamilya. Kasi exclusive yan na ikaw lang dapat ang gagamit. Ako, mga kapolitika, Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na i-livestream ang mga lugar na binabaha sa Metro Manila. Ito ay upang matulungan ang mga motorista na makaiwas at hindi ma-stranded sa baha. Samantala, sinagot naman na Okay, so pasamantala tayong ihinto. Medyo na tumagal tayo sa ating episode na bago nasundan. Kaya mga kapolitika, abangan natin ang mga susunod na pangyayari, no? So dito binabanggit dito yung pagbaha sa Kamaynilaan. So isa pa yan sa ating bibigyan ng tuon. Maraming mga pangyayari dyan. Kasi yun, flood control siguro yan. Okay, so hanggang sa susunod, don't forget to like and subscribe na rin siguro. Bahala na kayo mga kapatid ka.
Paalam muna.